So right, good morning, good morning. So time check natin is 2 o'clock in the morning. So ngayong oras ay pupunta kami ng Benguet. Ito yung tinatawag na Mount Olis. So yun ang destination ngayon, araw ng Sabado. So alright guys, samahan nyo kami sa adventure namin ngayon. Umaga ito. So andito na yung sundan natin. Isang mapagpalang madilim na umaga. Mula dito yan, sa North Luzon Expressway, kung saan magbibiyahe kami patungo sa Atok Benguet. Ito yung kauna-unahang biyahe namin sa taong 2026, kung saan mas pinili namin umalis na madaling araw upang makaiwas na rin sa napakatinding traffic. Magliliwanag na nang narating namin yung Kinan Road. Bagamat hindi namin totally matanaw yung paligid, ngunit pagkiunti naman namin nararamdaman, malapit-lapit na kami sa Baguio. At ilang saglit lang ay narating na natin yung isa sa mga simbolo na nasa Baguio na tayo. Ito yung The Lion Head. Oh, Berita ho! Dahil sa medyo malaylay pa yung biyahe namin, ay hindi na rin kami nagtagal. In short, magdra-drop by lang kami sa Baguio upang dito na rin mag-breakfast. I'm smooth, I'm classic. Can't look but you can't have it. Got that good magic. I hook you like a magnet. They say ooh, they love it. So cool, it's just a habit. Spread the news, yeah, I run it. And yeah, they all about it. I wanna get real life. Alright guys, time check natin is 8:30 na. Nag-stop over muna kami dito sa isang restaurant. Tinatawag na ng Wantan. Para mag-breakfast. Dahil nakakaramdam ako ng gutom. So, yun. Pag nalampasan mo na yun, maganda na. Hindi masarap to. Hindi. O, cemetery lang. Tuwa-tuwatan. Pero mataas na taas. Hindi naman. Wait. Ayan. Uli ko yata ang ginamit to ng mga nag-edad ako ng ano, mga 15 years old. Kami hindi pa kami nakagamit ng Kasi minsan, kami dito, hindi pa kami tao. kasi minsan gumagawa kami niyan eh. Ugoy pa Pang kami. bahay-bahay lang. Picture tayo. Dahil na rin sa napakalamig na klima ng Baguio, ay tanging mainit na sabaw, yung panglunas, yun ang lalamig, nakatawan. Kailan ko kaya itong huling nakita? Siguro kung hindi ako nagkakamali, mga nag-edad ako mga 5 years old. Dito ulit ako nakakita ng ganitong tubigan. Pero ito may pusit na. Dati ka. Kaso ginaganon eh, sinasalok, di ba? Yan may pusit na. Pagkatapos mag-almusal ay mas minabuti na namin umalis upang mas maaga kami makarating patungo sa original na destination.
Sa dami ng mga gandang tanawin dito, ay talaga namang higit sa busog ang iyong mga mata. Ngunit meron lang akong napansin, habang kami ay pataas ng pataas, ay unti-unti ko rin nararamdaman na pasikip ng pasikip yung aking dibdib. Yung pakiramdam na para kang dinadaganan sa dibdib. Dahil na rin yan, sa panipis ng panipis, yung oxygen. Pero ganun pa man, ay hindi naging hadlang yun. Bago lang kami sa lugar na ito, kaya naman, buong buo, yung excitement. Dito ay mamamangha ka talaga sa napakagandang likha ng kapaligiran. Samahan pa ng napakasariwang hangin, pero konting paalala lang. Sa lugar na ito, bawal ang magkamali sa pagdadrive. Dahil sa isang idlap lang, ay pwede kang maglaho na parang bula. Huwag niyo na rin kakalimutan na i-condition yung sasakyan bago pumanhik sa lugar na ito dahil hindi biro ang akyatin. Nakasamba? Nakakatuwa lang na yung dating nakikita ko lang sa video, ngayon, nadadaanan ko na. At makalipas yung ilang oras na biyahe, ay sa wakas, narating na namin yung Atok, Benguet. Alright, sa lukuyan kami nasa isang tourist registration ng Atok, Benguet upang magbayad ng environmental fee bago kami makapasok doon sa totally pupunta namin. Yung ano nga bang pangalan nun? Basta Mount Olis. Alright, saan na yun? Matao din pala dito, no? Meron pa tayong 12 minutes bago makarating doon sa Mount Oles. Uy, papasok ko. Makasampa kaya tayo, Wilson? Yun ang tanong kung makakakyat, makakasampo talaga tayo. Hindi maghihiwalay yun na daan eh, pag ganyan. Game! Babadiretso pa. Saan ka? Seatbelt mo. Alright, on the way to Mount Oles. Oles saan? Thank you. The moment of truth. Ilang oras din namin pinaiba ito. In 400 Finally. slight left. 5 minutes.
nandito na kami, papasok na sa Akala niya day tour tayo. Mount Oles. Na ano na. Medyo hinaran lang kami dahil May reservation tayo. medyo maraming Sinabi mo. sasakyan papasok. Wait lang, check na yun. The problem is naka-reserve kami. So ito yung mga gulay na nabibili natin sa market. Ngayon is abot kamay natin. Yeah. Taas mag-ganyan, nakikita mo yun sa taas. Ay, ba't ganun kalalapad? Matanda na siya. Ay ganun. Eh di wala na to, reject na to. Unharvest na? Nabundok, permit. Kami mga lokal. Local talaga. So waiting lang tayo sa ating reservation kasi pina-process na para maka-pwesto tayo. Dahil na medyo may kasikipan yung daan, ay iniiwasan na rin magkasalubong ang bawat sasakyan. Kaya hindi maiwasan mantala ng ilang minuto, pero ayos lang yun. Ang importante, mahalaga. Ngunit habang binabaybay namin pataas ang kalsadang ito, nang biglang sumayad na rin yung bandang likuran namin dahil medyo may kabigatan. Pero goods naman, wala naman na damage. At sa wakas, finally, touchdown. Ito yung tent namin. Ito kami nagtayo ng tent. So time check natin ngayon is 2 o'clock in the afternoon. Ito mga tulog. So ito yung sitwasyon dito sa Mount Oles. Halos makakasagupa muna yung ulap. Maya maya ay nandirito yan mismo sa pwesto namin na nasa kami. So alas 2 pa lang yan ha. Pero yung pag ganun. So may mga ibang nagpaka-tent doon, yan o, nasa taas. Ay halos wala ka nang matanaw dahil sa kapal ng pag. Yan o. Pero napakalalim yan dyan. Sa pwesto natin kung saan kami naroon ngayon ay merong 8,000 plus feet above sea level. Ganun siya kataas. Sa ngayon hindi pa namin masyadong dama yung lamig, pero mamaya panigurado kasi naka-short pa ako yan o. Tumbler mo. Walang nandala. Nandito. Ayun pa. Kasi malamang mapupuyot kayo sa gabi dahil hindi kayo makakatulog sa lamig. Guys, ito na yung ulap. Umaga na kayo matutulog. Nasundo na kami ni San Pedro. Nasa amin na yung ulap. 12 lang. Pwede mga 12. Maniwanag pa. Wala naman tayong stopover. Kung anong sinasabi ng inyong utak, ay siya namang binabato sa iyong katawan. At kapag nakaramdam ng pagod ang iyong puso, ang sabi ng utak, magpahinga ka. Sa ganitong napakapayapang paligid, napaka-preskong hangin, ay sa palagay ko sapat na upang magpahingain yung ating katawan.
time check natin, galasing ko na. Damang-dama ko na yung lamig. Kaya napa-jacket na ako. Pero naka-shirt pa rin ako. Naka-jacket nga lang. Oh, naka-shirt nga lang. Wala pa. So, ayan. Talagang namumuti na yung paligid. At sa taas na 8,900 feet above sea level, ay medyo nakakaramdam ako ng paninikip sa dibdib. Dahil na rin sa nipis ng oxygen. Dito, kita mo yan. Pag nadulas ka, automatic. Nandun ka sa baba, dadamputin. So, kumustahin ka na lang kung buhay ka pa. Sa lalim na yan, swerte mo na lang. Ganun kalalim. Tapos, ayun, mga repolyo na yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayun, namumuti. Puro mga repolyo yan. Pero dahil sa kapal ng ulap, ay halos hindi na siya matanaw. Yan. Totally, para na kaming nasa ibabaw ng kaulapan. So, operation ko okay na. At kami ay magluluto ng nababagay sa napakalamig na panahon. Hotpot. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 틈으로 날 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 가끔 힘들어 견디기 어려워도 내 곁을 지키는 네 존재로 난 늘 감사해 생각지 않은 많은 일들로 힘든 적도 있어 그래도 우리 늘 옆에 있어 위로했잖아 때론 혼자이고 싶은 맘도 없진 않았지만 결국엔 것을 알게 됐잖아 이제서야 모든 것은 달라진 거야 길고 긴 시간이 우리에게 느끼게 한 거야 이제 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 틈으로 늘 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 틈으로 늘 비추는 햇살과 같아 시간이 Beautiful. 흐를수록 나에게 더 깊은 So, time check natin is almost 6 o'clock.
So, ang temperature natin ngayon, kasalukuyan tayong nasa 12 degree Celsius. 6 o'clock. Halika dito. Shannon! So right guys, 6:30 na in the evening. Ramdam na namin yung lamig, nanunuot na. Samahan pa ng hangin, lalong sumasarap. Dapat pala nilagyan natin ng tubig yung isa. Yes, ano? Ay, dapat pinasok natin. Dito naman, dito yung tubig. Saka mo na yan, ang ginaw eh. Video mo nga kami dito. Hindi ako. So, Ginaw ka ba? pumasok na kami sa tent, di na kaya. Sobrang lamig na. Ano ba? Konti lang ang Ano na temperature? konti lang. May bukas na dyan yung sumabog. Uy, ano yung may gumagapang? Langaw lang yan. Ano ba? Okay, 5 o'clock na. Grabe, di namin ginaya ang lamig. Sobrang lamig talaga. Punta na kami sa sakyan. Doon na kami pumaga. Balat na kami pero di talaga kaya. Pang marilaki lang talaga kami. Liligpit na lang namin tapos may uwi. Guys, yan, iwanan namin to. Grabing sakripisyo yung nangyari kagabi. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mainis. Kasi basta sobrang baba pa ng gravity. Alam mo bang nagpapaltipit na kami? Hindi namin kinaya doon sa pwesto namin kung saan kami nagtayo ng tent. Sobrang nipis ng gravity. Nandun yung point na naubusan na kami ng hininga. Wala. Naghahabol na kami ng hininga kaya bumaba na kami dito sa baba at May t-shirt ka dito sa akin na. okay na yan. Palit ka na. Speak na ako. Tapos yan. Siguro kung mga mga detour lang okay lang, pero mag-overnight ka kailangan talaga matatag ka dito. Makalimutan ko to. Alright. Sinabi ko to para sa... Ayan, samantalang dito na muna naman tatapusin to. Shout out sa mga kasama ko. Hi. Ate. Hello. Hello. Iwanan na namin yung Mount Oles. Ano yung muna ha? So, bye-bye.